na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito. Bakit ka nasasaktan? Bakit ka nasasaktan? Masakit talaga sa yan dahil damay ka dyan. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na handa siyang patunayan na wala siyang nilabag na batas. Kasunod po yan ang sinabi ng pinsan niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Claire, ano itong nababalitaan kung kinakaranking mo raw si Bongit? At gusto mo para makatikim ng langit kasama siya? Hindi po, madam. Gusto ko lang po mapunta sa langit kasama siya. Ah, ganun. Sinong nagsabi sa'yo na may reservation na kayo doon? Aray po, madam. Masakit po. Pwes, ito ang bagay sa'yo. O, ayan. Magpunas ka ng sahig. Malandi ka. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na handa siyang patunayan na wala siyang nilabag na batas. Kasunod po yan ang sinabi ng pinsan niyang si Pangulong Bongbong Marcos na malapit na ang paghain ng kaso laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Ang galing, ano? Saksi, si Ian Cruz. Sa unang pagkakataon, wala nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi ang kanyang pinsang si late Representative Martin Romualdez ang nakaupong House Speaker sa State of the Nation Address. Itong Biyernes, inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan siya ng plunder, graft at iba pa kaugnay sa flood control scandal. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito. Bakit ka nasasaktan? Bakit ka nasasaktan? Masakit talaga sa yan dahil damay ka dyan. Bakit ka nasasaktan? Dahil pati ikaw ay madadali dyan, Brad. Hindi pala kita, Brad. Sa SONA si Romualdez. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang masakit man ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon daw siya na gawin ang tama, sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magsalita. Ibig sabihin, mga kareaksyon nitong si Bongbong Marcos, talaga naniniwala siya na may kasalanan nitong si Romualdez. Pero hindi naniniwala si Bongbong Marcos, mga kareaksyon, na siya ay may kasalanan din. Kahit po mga kareaksyon si Saldico sinabi na nakatanggap si Bongbong Marcos ng bilyon. Doon nga sa 100 billion na insertion ni mismong si Bongbong, naghatid si Saldico ng 25 billion. Kasama ang mga dating Marines. Tapos, silang dalawa nagtuturuan, makukulong ka na niyan, Brad. Pinsan, makukulong ka na, okay lang, pinsan, hindi ako hihingi ng pabor sa'yo. Nanindigan si Romualdez, wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ito. Wala rin sa SONA si Vice President Sara Duterte na ngayon nasa Europa. Sabi ng kapatid niyang si Davao City Representative Pulong Duterte, kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais na ipakita ni Pangulong Marcos, mas mahalagang ipakita niya ang tapang na panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian, ano man ang apelyido, posisyon o impluensya. Mananatili raw na kulang ang SONA hanggat di nasasagot ang mga tanong tungkol sa flood control, kontrobersya sa PhilHealth funds at Maharlika Fund. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Bago ang SONA, ilang minority senator ang nagsabing hindi rin pupunta. Kabilang ang ate ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Hindi niyo ba pakikinggan yung kapatid niyo, ma'am? Okay lang pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinapukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also Masama ang loob ko dyan eh. Mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi.
mas ma-offend ka. Pagtatayo ang lahat, bibigay ng standing ovation, sabay ako. Ayokong gawin sa kanya. Kaibigan ko yun. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. Ang protesta ay dahil sa pagpuntirya umano sa kanilang hanay, kabilang ang pagkulong kina Senador Jingo Estrada. Alam po ninyo mga ka-reaction, ako, yung ginawa pong sona ni Bongbong Marcos, masasabi kong walang kwenta. Bakit kanyo? Paano pa siya nakapagsona? Dapat siya rin ay nakakulong. At Rodante Marcoleta. Pareho silang di nakadalo sa SONA. Gayun din si Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng hinaharap na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nagsabi ring hindi pupunta sina Senadora Pia Cayetano at Senadora Loren Legarda. Si Senador Bongo naman, ilang taon na raw hindi nagpupunta sa SONA. Ilang majority senators din ang di nakadalo, tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil may sakit umano, saka si Senador Ping Lacson na wala pang paliwanag sa ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magiging katuwang ng Marcos administration ng Senado sa pagpapas. Naniniwala ako na itong si Tuta Sen tsaka itong si Pampilo Lacson dumidistansya na kay Bangag eh. Hindi sila umatin eh, may sakit daw, biglang nagkasakit. Pero nandyan sa nagkaroon ng tinatawag na ang tawag niyan 21 sila eh. Oo. So ibig sabihin nandyan siya, pero hindi siya umaten eh, no? Ng batas na makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. We might have different philosophies pero pagdating sa trabaho, iisa naman. So we will need the cooperation of everyone. Even the majority kasi kung meron pa mga nagtatampo sa isa't isa from the minority majority, yan ang inaayos ko ngayon. Babalik ko yung ice cream diplomacy, papakainin ko silang masarap na ice cream. Isa sa mga sisikapin daw na maipasa ng Senado ang hiling ng Pangulo na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA, ayon kay Senador Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Energy. Sinimula na raw ang mga pagdinig kaugnay nito. We will work on it. Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa na po natin for sponsorship. Ayon naman kay House Speaker Bo J.D., ang EPIRA law rin ang isa sa mga ipaprioridad ng Kamara. Gayun din ang iba pang panukalang layong ibaba ang presyo ng kuryente at bawasan ang buwis. Ako si Ian Cruz. Halimbawa, tinanggal po yung system loss. Madali lang solusyonan yan, sir. Taasan mo yung single sa kuryente, tapos. Di ba? Ganun lang yun. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Nagkalaglagan na po ang mga sindikato. Bakit kanyo mga ka-reaction? Palagay ko nagalit si Palaka at saka itong si Bangag dahil mas malaki ang nakurakot ni Martin Romualdez. Palagay ko mas magaling siya. Bumawi siya sa mga nagastos niya nung eleksyon.
Palagay ko yun po ang naging dahilan, hindi para hanapin kung sino yung kurap. Hanapin kung nasaan yung pera, hindi po yun. Ang problema dyan, nagka-onsiyan. Ganyan po mga sindikato, nagka-onsiyan, mas marami na kurakot yung isa, ilalaglag nung isa, ngayon, yun, nilalaglag si Martin. Dahil base dun sa mga ebidensya na sinabi ng mga 18 Marines at mga basurero, halos ang pera ay bumabagsak sa bahay ni Martin Romualdez, galing sa bahay ni Saldico. Tapos si Saldico, may delivery din siya kay Bangag. Tama na muna yan. Ha? Isang video, papasadayan po natin yung buong sona kasi hindi ko pa pinanood. Kanina nagsosona, nabuwisit ako, pumunta ako ng malayong-malayo. Nag-swimming ako kasi wala namang kwenta yung sona. Katatapos lamang po ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. at tulad po ng inaasahan, inumpisahan ng Pangulo ang kanyang pagbibida sa tagumpay umano ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa nabunyag na anomalya sa flood control project sa bansa. Ipinagmalaki po ng Pangulo ang 25 bilyong pisong nabawi na po mula sa masangkot sa anomalya. Habang 800 milyong piso naman dito ay agad na ibinalik sa Bureau of Treasury. Kinumpirma naman ng Pangulo na malapit namanong masasampahan ng kaso ang kanyang pinsan o kamag-anak na si dating House Speaker Martin Romualdez, ang isa umano sa itinuturing na big fish sa multi-billion pisong kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, talaga bang last minute na nagkaroon ng changes sa kanyang talumpati na isingit pa itong si former House Speaker Romualdez? Yes, tama ka dyan, Alex. Alam mo, sa initial na kopya ng speech ng Pangulo para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na ating nakuha, wala sa mga unang pananalita doon yung patungkol sa kanyang binanggit na pambungad sa kanyang sona kanina, patungkol sa malapit na makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay nga ng controversial the flood control anomaly. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit ang masampahan ng patong-patong na kaso ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnayan ng flood control anomaly. Ito ang bungad ng Pangulo sa kanyang speech sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Pakinggan natin ang tinig ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Kaya saan ka pangulo? Panggulo ka, panggulo. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi bagay sa'yo, sir. Gusto mo magkaroon ng lesson 101 pagdating sa SONA? Ito, pakinggan mo to. Ganito mag-SONA, ha? Ganito mag-SONA. Pakinggan mo, ha? To our employees and officials, were you able to read the opinion of your own law office? You said no. But Sunny Dominguez, of the 140 million lang, so that is the cost of the project. So when I was campaigning for the presidency, I was all over the Philippines. My God, I could see the appropriation, pero ang airport nila 3 meters long. So ginawa na lang basketball court. And there is a province here. Hindi kayo, Nacho. If you look into the records back in time, na puro na complex ang roads dyan. Talagang daan dito, daan doon. Pero pag pumunta taka, isang daan lang. It's only one highway. That is how corruption destroys the nation. Ngayon, last. I have to say this. Kailangan ko, sir, sabihin, sir. I was elected
June 31st. Nag-oath ako. So, July nagpunta na ako sa AFP Medical Center. Nakwento ko na ba ito sa ito? Hindi pa. Tapos sabi ko, I'm quite familiar kasi I signed a lot of, nung mayor ko. Sabi ko, may MR ba kayo? Sabi niya, wala sir. Sabi ko, may state of the art ba kayo na x-ray? Sabi niya, wala sir. Sabi ko, may hyperbaric ba kayo? That's the chamber where you are placed inside. If you suffer events, you are nagdi-deep dive ka. But it is also high pressure that can arrest gangrene, especially those who are extracted from the field of battle about 2 days na. Gangrene sets in. So they are placed there, and it can work miracles for a wounded soldier. So, in one upuan, in one setting, you did this. Then I saw the building when I went inside. Yung drainage nila bumabalik. So I said, I'm really surprised. Military men, why would you allow that kind of thing? The dirt is going back to the... How do you expect the sailors the soldiers to get well? Tapos, that's the only building. The oldest. I said, okay, you rehabilitate it. I'll give you a new one in the meantime. But last month, I went to the back of my office, doon sa barracks ng Presidential Guards. So they were groundbreaking for the hospitals of the soldiers. And I asked the soldiers who were there also from Viluna, are you now using the equipments? Alam mo ang sinagot sa akin, sir, tayo-tayo na lang mag-usap, huwag na lang yan sila. Tayo na wala pa. Hindi pa na-deliver. Nabi ko, if this is the way how you treat our soldiers, and they are dying now, and that machine was ordered a year ago, then a cordita, a mutiny, is not a surprise to me. Kaya sabi ko kay Ubial, hindi niya kasalanan because of the procurement. Pero ganun kahaman. Secretary Villar, Ubial. Are you here, Secretary? Change the procedure because I will change you. Talaga magkudita ito. Marami lang. We are losing about, by this time, every day, we lose about 10 every day. Sometimes I say it's a useless warrior. But there is a rebellion. Sabi ko, baski kung ako ang sundalo niya. When there is a machine already ordered, it could have saved my leg. Tapos wala ma. Putang ina, magkudita ako. And let us get the machine by ourselves. I will not be surprised if it's already in their mind. I'd only be too willing to step down. But as a long-term solution, I urge Congress to thoroughly review the existing procurement laws and come. So, I will increase the taxes. Then I will think of something that will compensate or make up for the damage, or comply with the guidelines, rules, and regulations. Can she be a moral person?
Puro kayo drama dyan sa... When you talk about an incident, talk about it, then condemn the police. But do not connect it with due process and human rights. Magbuka kang gago sa harap ng Pilipino. You know why I got this rating? I could not be brighter than you. And my work is not more important, or your vocation is not less than mine. But when you talk in public, carry the proper message. Kaya mag-itito kayo, binibombahan kasi ako ninyo ng ganon. Sabihin na ng mga tao, tama yan. Tama yan si Duterte. Kasi nangyayari. Kayo parang fruit sampa, ganon-ganon. Pag na may namatay dyan na marami massacre, na rape mga bata, hindi kayo umiimik. Maya-maya pagdating ng mga... Pagdating nitong mga Western expert ko, no, you give them so much premium and importance. Puta, saan ba ang utak ninyo eh? Bakit kayo believe dyan sa puti? Tingnan mo ang puti. Panahon ni Obama. Una yung spokesman ng State Department. Kala mo sino? Kala na mas bright pa sila sa akin. Then the staff of the President, then Obama. Would like to remind Secretary that the policy of the Senate. Yari ako. Pagdating ni Trump, oh yes, Mr. President, I've been expecting your call. You're doing it all right. I'm doing the deed and this goddamn button. Uwi na ako. So, lahat ng pumapalakpak po dyan mga ka-reaction ngayon, kaalyado po ni Bangag. Kanya na mag-state of the nation. That's the value of the country that you value. Ambivalent. Parang electric fan. Okay dito, hindi na okay. It's vacillating. Tapos kayong mga Indians, believe kayo? Hindi ko talaga maintindihan Pilipino. It takes for an American to say that I'm a son of a bitch. And it takes an American to say, oh, you're great, you're a hero in your country. O saan ako pumunta nito ngayon? It is time for us to fulfill our mandate to protect our people from these crimes that have victimized. You know, wag ninyo akong takot-takotin yung preso yung International Court of Justice. Shit, I'm willing to go to prison for the rest of my life. Ang importante sa akin, ginawa ko yung gusto ko. Alam mo kasi, in this country, it is a rule of majority. I did it for the 50 plus 1. Because in a vote of 100, I get 51. 50 plus 1. 50 is 1 up. 1, that is majority of 1. I win. Yung 49, yun yung mga, I do not have to make them happy. But when the time comes, kung malasin ako, pupunta ako sa prison, do not worry about me. I can take it. Nung maliit pa ako, labas rin pasok ako sa... Wala pa yung ni Pangilinan, labas-pasok na ako sa prisuhan. Kunin yung record ninyo sa police doon sa Davao. Takutin na. He will be prosecuted
Hoy, abogado ako. Well, because I will insist. Sabi ko nga, everybody is entitled to come here and question me. But I have to question you also. At para magaling, let us make it official. We go to court. We tell the judge that we are hearing by a international body. Can we have it judicially recorded? And now we place them under oath. Mahuli kung matalaga yan sila. May pinatay ako, tama yan. When I was mayor, a little over, for 23 years ako mayor ng Davao. Magkita mo ang Davao ngayon. We have been LGUs before. What city is now hitting 9 growth %? Eh, nandoon pa kami sa Mindanao, binubomba pa kami sa Davao. Davao is 9 growth. Oh, tapos sabihin nyo, ngayon, paano i-9 mo, palabas mo itong 9 ng you're about to hit 6 or sabi nila. Pero pakayaan mo lang ako, mag-abot ito ng 21, the highest in the world. Kayo lang tigapigil eh. It is time for us to fulfill our money to protect. Tapos na yan. Kindly, for so long we have to act decisively on this contentious issue. Capital punishment is not only about deterrence and kill in just a few months after release. In the Philippines, it is really an eye for an eye, a tooth for a tooth. You took a life, then you must pay it with life. That is the only way to even. You cannot place a premium on the human mind that he will go straight. Nobody can. Not even your best scientist. No one has ever fathomed how a person would react, especially in committing crimes. That's the only way to do it, to instill fear, that if you do it, you will die. That's the advantage of criminals and rebels and terrorists, because they think that you are afraid to die. That's why when I went to Marawi, I was asked by the media, why are you here? I am here because my soldiers are here, and I came here to die also. Because in a battle, in a fierce encounter, you have to be of equal equanimity. Gusto siyang mamatay, gusto ko rin mamatay. Ano sa atin? They say that they use the name of God. In the Christians, we have the same thing. I read the Ecclesiastes 3. What does it say? Even during elections, there is a time to be great and a time for defeat. A time to be in disguise, emblazoned there, and a time to be known as somebody. A time to have money, a time to be hard up. A time to just walk so many kilometers to school, and a time for graduation and being a lawyer. A time to be, I don't know what I am now, but there's always a time. Ganon yan eh. So I will match you. Pag sinabi mo gusto kong mamatay, anak ka ng dalawa tayo. That's why this bully, I had dinner with them sa bayan. Na itong NDF because I used to be friends really with the NDF. I was crossing the by ideological borders before. Ako yung nakakapasok sa teritoryo. We were friends really. But times have changed because God placed me here.
And I take of a republic, take care of a republic. Ganon. Sabi na doon, bully daw ako. Tarantado pala kayo. Talagang bully ako. Utang ina. Talagang bully ako, especially to the enemies of the state. Talagang bully ako. Ito pa, sabi ko sa mga sundalo, yung mga human rights na you're flying everywhere, anywhere yung utak ninyo. I said, take no prisoners, which is kill them. Which is correct. But you don't listen to my speech. This media, lalo na itong mga EBS, kunin lang yung kill them. Yan ang problema ninyo, kaya minura ko kayo. Walang presidente na pinutang ina kayo because you are not behaving. Now you're asking me for talks. When you publish in the newspaper... Kasi na mga ka-reaction, ayaan nyo kung panoorin natin to. Walang kwenta yung sona ni Bongbong eh. Walang kwenta yung sona niya. Yung sona na lang ng Pangulong Duterte panoorin natin. Or quote us in media, itong mga reporters would only quote, kill them. I said, kill them in a fight. If you have to shoot them at the heart or the head. Sabi ko, why? Because they will be detained here in Marawi. Wala tayong prisuhan. Ngayon, and the courts will always insist that they will be, that's the law, that they will be tried and detained in the place where they committed the crime. Kaya huwag kayong mapatayin talaga ninyo kasi ilagay natin yan dyan sa barracks natin dyan sa ating mechanized division. Pag iskapo niyan, dalhin yung kanyo natin, ipaputok pa sa atin. Marami, how many jailbreaks in Mindanao and Cotabato alone? 6. Cotabato City, 4. Ang jail doon nire-rate tapos pinapalabas. Alam ba ninyo yan? Because you do not publish. Or ito mga tagamay nila, hindi kayo, mga bright kayo, believe ako. Mga gonggong. Sabi na, why? What happened last April in Davao? It was bombed. How many were killed? 27. Few years ago, the church was bombed twice. How many died? 59. The airport, just as the people were coming out of the departure arrival, it was bombed. How many died? 32. In the wharf, three nuns were lining up there. I have to scoop the brain of the nun to put it in a can because the face was shattered. Zamboanga. And you say that the violation is only in Marawi. Turpid. Talaga kayo nagboto. Mag-usap tayo ngayon. Dalhin po kayo doon sa mga biyuda. Kailan lang yun? Huwag sabihin na it's only in Marawi. Rebellion has been going on in Mindanao. Walang pinasanto doon. Hindi lang nyo binabasa ng gusto. Kasi it's very porous. Kung separate islands yan, baby. Kung separate yan, very porous, they can go. And Mindanao, this is not to... The Moro has nothing to do it. Pareho tayo. Pareho tayo Maranao. So, just shut up. Huwag kayong... Ito ang totoo. Maraming Muslim sa Mindanao. Lahat ng... Sa Abra mayroon.
In this fight, why do you think the Moro would side? Kung patayan, they will side with government? Kung ako ngayon, kung nakatira ako, hindi kami umalis di ako dinalang nanay ko sa labas. I will be a resident of Marawi. What do you think will be my sentiment? Solo, Davao, puro Muslim ang clubs yan. There are clubs. Parang baryo-baryo. Pag nagsentimento ang putukan, magputok yan sabay-sabay. Another thing I'll talk it about in the conference. Sumobra itong left. Magawa ka ng bahay, nakawin. Sabi ko yung sundalo, do not force this. I will just build yours. Bigay mo na lang. And may project ngayon, gusto na naman nilang kumatin. Do not commit that mistake. Here and I will tell you, including the Congress of the Republic of the Philippines. You do anarchy, I will order the soldiers and the police to shoot. Even if I have to bury 1,000 Filipinos. Huwag ninyo akong ganunin. Either let us understand this beginning today. Either we have laws in this country or we do not. We enforce the laws against the minors and the rich, but I will also enforce laws against anarchy, disturbance, and create trouble. Kayo rin, natatakot ninyo. Takutin ninyo ako na occupy the streets. Anak ng meeting. You stay there, you ask for 2 days, I will give you 6 months. Huwag kayong umalis dyan. Kainin ninyo pati yung dumi ninyo dyan. Magtakot-takutin mo ang gobyerno. I'm sorry I've exceeded my time, but kailangan ko sabihin para maintindihan rin na lahat. Total na, nandito na lang rin ako sa media. Nakikinig pati lahat. Kayong mga left, I will not talk to you. Why should I? Wag mo na akong pilitin na magpatayo kayo mga pro-poor, shut up. Wait for 2 years. Because I have, this is my proposal. I may be totally wrong, and I will accept it, but this is mine. From now on, I will save money for the armed forces of the Philippines. We have lost so much soldiers. And there are thousands already incapacitated to fight. Pati yung pulis ko, araw-araw ninyong inaambot. Pati ang convoy ko, kasi doon ako magsakay, inambos nila. Pati ako ang gagom, pati ako patay, sabagay, malayo ako doon. Pero convoy ko kasi yun Hindi lang ako doon sa Alam mo, ginamitan nyo ng machine gun. Kaya lang armorized. Kaya kayo mga congressman, senador na ayaw ninyong, baka may kalaban kayo. Asawa ba ninyo yung katira ninyo ngayon? O inagaw ninyo? Pa-armorize ninyo. Totoo, proven M60. Alright. Si Todrilon, M60 sir. Hindi talaga tumaanas. Pati binara na nila. Nasira na lang yung barang. Hindi talaga nila. And the soldiers inside will order all the time. Minamasinggan na, hindi tatalab. Kaya manggago pati yung convoy ko may ambusin. Hindi nila alam na nakasibat na ako. Kaya gusto niya ako mag-usap kayo na. Sumobra kayo. Ikaw, season, mag-inom ka ng tang yung orange. Matanda ka na. Kayong Pilipinas nakinig. Buong Pilipinas.
kayong mga bata, kayong mga lumad natives, ito matatanda na ito, season is sick, may colon cancer, ang gastos ng Norway sumurrender na siya. Kasi naging issue sa politika. This government who sponsored those, who provided the good offices, matatalo sa eleksyon dahil sa issue dyan. Kasi pabalik-balik ang mga buang kala mo, mga turista. Wala na ang pinag-usapan. Pagdating dito, gusto ng ganito, gusto ng ganito. Lo mo. Huwag mong sabihin yung meaning doon sa mga bisita. Pura na ko ba? Talagang ano ako, sir? Masyadong demanding. Hindi naman kayo nanalo ng election si minsan. You cannot even hang on to a barangay. And you keep on killing people. Hindi lang yung mga pulis, pati yung mga civilians na ayaw magsali sa kanila. Kaya sabi ko talaga, buang ka. Ang sinabi ko talaga, pardon po siya, pinutang ina ko talaga siya. The other day sa Davao. Sino tinatakot ninyo? Katanda-tanda na ninyo eh. At lahat tayo mamatay. Kayong mga na iwan dyan sa karsada, mabuti pa umuwi kayo. Wala kayong makuha dyan sa komunista. Do you think that if the ISIS prevails in this country, that you will have a place in their society? You must be openly stupid. As stupid. Wala kayong makuha. Lahat ay damay. Thank you for allowing the exhaust dito. In our sustained effort to achieve just and lasting peace, Ibang klase talaga si Pangulong Duterte yan. Class B Cortios. Gusto ko sanang panoorin yung kay Bongbong, kaya lang walang kwenta nga. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw
sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.